How many are those invited and did not attend today's hearing? Mayor Benjamin Bangalong was invited, but he sent a regret letter. He says that he will testify in the House first. I do not know how to process that. What does that mean? Mayor Magalong, he said that he would want to bring the battle to the battleground. So yun yung kanyang na kaya pa gusto niya ay mauna siya sa House. I am not taking this against him. Dapat nga siya nagpunta rito o ihintayin muna siya. Silang apat po ang nagko-compose ng small committee. Tama po kayo, Your Honor. Di ba? Sabi ko nga, magtatalo-talo, magbibigay ng inputs yung mga kasamahan natin. Tapos sa dulo pala, yung apat na tao lang ang magdidesisyon. Kaya po ako nagsalita. Sabi ko, kung ganyan po na hindi pa pwedeng resource person ng isang congressman, hindi na dapat ituloy itong investigasyon na to sa House. Kasi sabi ng chairman nung una, walang sasantuhin. Kahit congressman, kahit senador, kahit sino. Sir, Your Honor, pwede bang i-ano ko lang yung USB na ayaw nila ipakita doon para mas madali kong mapaliwanag? Sobrang nakakagulat na balita. Grabe si Marcoleta na pahiya. Tumestigo na si Toby Chanco. Nag-alisan na sa Senado. Pasabog ang flood control project. Ayon sa nakalap nating impormasyon, hindi sumipot sa Senate si Mayor Magalong matapos ipatawag ni Senator Rodante Marcoleta. May kontraktor din daw kasing senador kaya ayaw niya sa Senado. Grabe si Marcoleta na pahiya. Tumestigo na si Toby Chanco. Nag-alisan na sa Senado. Pasabog ang flood control project. Tara panoorin natin. Mr. Chair, may I ask the COMSEC if how many are those invited and did not attend today's hearing? Director General, please respond. Your Honor, Mayor Benjamin Bangalong was invited, but he sent a regret letter. He says that he will testify in the House first. Who else? May we know how I did think he explain this? The note is this, Your Honor. He's anticipating that he will be called as resource person before the House of Representatives. He feels that his appearance before the Senate may preclude any actions that should be taken against all persons who are answerable. He does commit that he will make himself available for the Senate as soon as his appearance is dispensed with before the House of Representatives. Mr. Chair, So, I think the good mayor is expecting that he will be called to testify at the House of Representatives. But did he say that there was already an actual invitation? He Was did, there? He did acknowledge receipt of the invitation, Your Honor. No. Did he receive already the actual invitation from the House of Representatives, or he is expecting one? We do yet? not have that information yet, sir, but In his letter, what did he say? He was about to be he is invited? anticipating. He is anticipating. So Yes, there is Your none yet. Yes, Your Honor. Mr. Chair, I think the letter of Mayor Magalong is valid enough for him to be excused in today's hearing. Let's give him the benefit of the doubt. Maybe the leadership of the House of Representatives just might just invite him in the near future, Mr. Chair. So what is the wisdom of the members? Because there is a subpoena. Was he? I think There is an invitation letter, and I think the invitation letter was received by him, and he declined to be present today because he is still anticipating that he will be invited by the House of Representatives. And the reason that he gave is that he might, or his presence here might preclude any action against those answerable. I do not know how to process that. What does that mean, Senator Raimi? Mr. Chair, I heard the interview of Mayor Magalong. He said that he would want to bring the battle to the battleground. So yun yung kanyang na kaya pa gusto niya ay mauna siya sa House. Yun po ang naalala ko lang po, Mr. But Chair. he's not the one to judge whether or not the action is in the House of Representatives or in the Blue Ribbon Committee at the Senate. I am not taking this against him, but it's up to the wisdom of the members. Palagay ko, hayaan na lang natin, hatulan na lang siya ng tao kung dapat nga siya nagpunta rito o ihintayin muna siya na siya'y imbitahin pa ng House of Representatives. I think we have to leave it at that. What do you think? yes, I agree, Mr. Chair. Bahala na lamang siya kung iniisip niya na
nandun ang battleground. At Let's just walang, leave it at that, Mr. President. walang Let's just battle leave it at dito that, sa Mr. House. President. Mr. Chair. Nasa Senate. But Mr. Chair, I don't know. Hindi naman ho siya, and I believe, hindi po siya iimbitahan ng Congress. Simple as that, Mr. Chair. Ano yan? Baka hindi rin ho siya iimbitahan ng Congress, Mr. So, Chair. we cannot judge what the House of Representatives will do. Pero yung pong imbitasyon natin, malinaw na sana'y magpahayag sa rito, total tayo naman nag-imbita na, ngunit kung inihintay niya na imbitahan siya ng House of Representatives at sinasabi naman pala ng House, hindi siya iimbitahin, o de bahala na lang sila kung anong gusto nilang mangyari. Pero as far as we are concerned, we are serious in inviting him to help us shed on some issues that this committee is trying to deliberate on. Let us proceed now. Yeah, before that, who else, those who are invited who did not attend today's hearing, aside from Mayor Magalong? Your Honor, Secretary Vivencio Dizon of the DPWH also wrote to us a letter stating that having only recently assumed office and in view of the series of meetings and hearings already being conducted on the matter, he has had not sufficient opportunity to address several urgent and pending concerns of the department. And Mr. for Chair- the information of the body, he also called me up at sinabi niya na napakarami pa niyang mga papeles na inaayos at total naman po kanya ay nagpadala naman po ako ng mga USEC na makakasagot po sa inyong mga initial na mga tanong. Sana po mapagpasensya nyo na po yung hindi ko pagdalo. Ngayong araw na ito lamang naman po. At sa akin naman pong palagay, okay naman po na pagbigyan natin siya. I think that is a very valid excuse, Mr. Chair. Thank you. Who else? And Who else? All the contractors are present here? And the DPWH officials that were invited, are they all present? Engineer Eugenio Pipo, former Undersecretary Regional He's not Operations, is not here. Where is he? He wrote a letter saying that he had tendered his resignation on August 20, 2025, which was accepted by former DPWH Secretary Bonoan on August the 29th. Furthermore, as of August the 29th, Undersecretary Ador G. Canlas has been designated by former Secretary Bonoan as Undersecretary for Regional Operations. But that one is not a valid excuse. Even if you resigned, for courtesy, you have to be present because you are invited to appear. Anyway, we will deal with that matter in the next sessions that we will take. I would say that Representative Toby Chanco intimated to this representation that because he needs to be back to the House of Representatives as soon as he can, he requested that his testimony be first taken so that he can be excused as soon as we can. I approve, and I think the body will agree that anyway that he is present today, we can start with him. Unless there is an objection, I would start the questioning, and I will take advantage of his presence. Ladies and gentlemen. Congressman Toby, I am very grateful that despite your very busy schedule, you made time to appear before us. Let me first ask you that in one of your hearings at the House of Representatives, where particularly the insertions have been discussed, I remember Representative Egay Erice and yourself were asking that Representative Elizalde Co be invited in order for him to shed light on the issues being taken up in that hearing. Am I correct, sir? Yes, Your Honor. And this came up after former Secretary Manny Bonoan told the committee that he does not know where, or he does not know the persons responsible
in putting the insertions during the BICAM conference. Is that correct? Your Honor, can I clarify that statement? Yes, please. Ganito po yung nangyari dyan. No? So nagsimula, ang una nag-interpellate ay si Congressman Erice. So sabi ni Congressman Erice, nung sa dulo na, sabi niya kay Secretary Bonoan, alam niyo ba kung ano yung amount na nadadagdag sa departamento pagdating sa BICAM? Ang sagot ni Secretary Bonoan at the time was that hindi namin alam dahil hindi naman kami part ng BICAM. Makikita na lang namin yan pagdating ng General Appropriations Act. So yun po yung pinagsimula nun. So ang sabi ni Congressman Erice nun, since hindi po alam ni Secretary Bonoan, ang taong dapat tanungin ay si Congressman Saldico. Kaya po siya nagmosyon na kung pwede, imbitahan ng committee si Congressman Saldico at yan po ay tinutulan yung motion niya ni Congressman Benny Abante. Bakit po tinutulan ni Congressman Abante? Parang ang sinasabi po nila noon is that hindi pa pwedeng maging resource person ang isang congressman. Kaya tinuloy ko po, kaya po ako nagsalita, humingi ako ng pasya kay Congressman Erice because he had the floor, if I could make a manifestation. Sabi ko, kung ganyan po na hindi pa pwedeng resource person ng isang congressman, hindi na dapat ituloy itong investigasyon na to sa House. Kasi sabi ng chairman nung una, walang sasantuhin. Kahit congressman, kahit senador, kahit sino. Eh kung hindi po pa pwedeng mag-testify under oath o hindi pa pwedeng resource person ang isang congressman, ibig sabihin, exempted yung congressman sa investigasyon. Yun po yung nangyari doon. Bakit po napaka-importante, bakit po napakahalaga na kailangang malaman po natin kung sino-sino yung mga taong responsable doon sa pagbibigay ng insertions po doon sa BICAM o kahit na sa iba pang mga sessions po? Kasi kami po, ako po, hindi ako member ng BICAM, no? So natuklasan na lang namin ito noong, ako nalaman ko lang yan, I think March 24. March 24 ko na lang nalaman na ganun kalaki. Kala natin nung una, PhilHealth lang binawasan, DepEd lang. Later on, natuklasan ko po na yung mga flagship projects ng administrasyon, ipangulong BBM, ibig sabihin po ng flagship projects, yan po yung mga foreign assisted projects, ay tinanggalan po nila ng pondo para maisingit yung mga pondo na gusto nila isingit doon sa BICAM. So kaya po, ako rin, napakahalaga po rin sa akin na maimbitahan si Congressman Saldico. At doon po sa House of Representatives, meron pong small committee doon pagkatapos ng second reading. So ang pag-insert is not only doon sa BICAM, meron pang insertion doon sa small committee. So since walang makakasagot niyan kung hindi si Congressman Saldico, yun po, request po natin na siya imbitahan. Alam po ba ninyo kung sino-sino yung miyembro ng small committee na binabanggit ninyo? Sa House of Representatives po? Opo. Yes po. Ang chairman po noon is si Congressman Saldico, tapos senior vice chairman ng Committee on Appropriations, majority leader of the 19th Congress, and minority leader of the 19th Congress, Your Honor. Sino po yung vice chair ng Appropriations? Senior vice chair si Congresswoman Stella Luz Quimbo po. Sino po yung majority leader? Congressman Manix Dalipe po, Your Honor. Minority leader? Congressman Nonoy Libanan po, Your Honor. Sa mga tweet, silang apat po ang nagko-compose ng small committee. Yes, Your Honor. Ang nangyayari po, kasi alam ko rin naman po, dahil nagtagal din naman ako sa mababang kapulungan, kuminsan po ay 2 hanggang 3 buwan po nating pinagdidebatihan yung budget. Mag-aaway-away pa nga po, kung minsan nga inaabot tayo ng madaling araw. At katapos-tapusan ang sinasabi ninyo ay 4 na tao lang pala ang gagawa ng mga bagay na inyong gusto sanang malaman kung anong nangyari. Tama po kayo, Your Honor. Di ba po, sabi ko nga, magtatalo-talo, magbibigay ng inputs yung mga kasamahan natin. Tapos sa dulo pala, yung 4 na tao lang ang magdidesisyon. At yung problema po doon sa 4 na tao na yon, at least yung BICAM po, may BICAM report po yun eh. Makikita sa BICAM report kung ano po yung original net budget ng isang departamento, Your Honor. Tapos makikita po kung ano yung dinagdag or binawas, Your Honor, at makikita yung natirang pondo. Ang problema po doon sa small committee, wala pong ano yun. Di ba po, nung unang araw namin ng budget briefing, nandun po si Sec Mina, nandun po si Yusek Cathy, hiningi ko na po yung report ng small committee. Kasi po, di ba,
Sa rules po natin sa House of Representatives, Section 39, kung di ako nagkakamali, pero baka mali ako, nakasulat po doon na after 7 days after maipasa ang isang batas or 15 days pagkatapos mag-end ng session, dapat po i-file sa archives lahat ng reports tungkol sa isang House bill. So una po ako nagpahanap sa aking staff, Your Honor, ng records doon sa archives. Wala pong mahanap. Kaya nung first day ng budget briefing, hiningi ko po. Wala din sila, hanggang ngayon, wala po silang binibigay. So ibig sabihin, sabi ko, kung walang record yan, ang siguradong nakakaalam po niyan, Your Honor, is si Congressman Saldico. Bago po tayo magpatuloy, let me acknowledge the presence of Senator Sherwin Gatchalian. Wala po kayong nakita sa archive o ayaw po nilang ipakita? Hindi po kasi yung archives, alam niyo naman po, Your Honor, yung archives natin sa House of Representatives, napakagaling po nun. Kahit yung deliberations ng 1987 Constitution, hanapin niyo po dun. Lahat, transcript, journal, kompleto po yun. Yun, wala talaga. At noong tinanong ko po, noon yung COMSEC, hindi po sila makasagot kung nasaan. Ang sabi ko nga, pa-email na lang sa akin, ang tagal na po noon, hindi in-email, so wala po talaga yun. At imposible naman na walang nakakaalam nun. Alam po ninyo, meron po nga tayong tuntunin sa House of Representatives kahit na po yung kopya ng enrolled bill. May 3 kopya po dapat na nandun po dapat sa opisina ng Secretary General. Sinubukan ko rin po sanang manghiram nun kung meron pero hindi rin po nila naipakikita. Pero ganito po, so ayaw po nila talagang payagan na maimbita si Representative Saldico. Meron bang pagkakataon na kahit paano nakita nyo rin po kung sino talaga ang may kagagawan ng mga insertions doon sa BICAM? Hindi po. Ang ginawa ko po, Your Honor, is nag-research na po ako kung sino po yung gumawa ng insertions. Paano po kayo nag-research? Ganito po. Okay, mahaba po yung history niyan, Your Honor. To be very blunt about it, di ba po, nung nabawasan ng flagship projects, yung Pangulo, nung nakita niya po doon sa Sagaan na nawala yung kanyang malalaking proyekto, yung flagship projects ng gobyerno, naghanap na po siya kung saan napunta yon. So wala po ako nung unang meeting, pero I think nagkaroon ng meeting, ang dinig ko noong January, tinanong po yung Senate President, si Senate President Escudero at tinanong po si Speaker Martin Romualdez, hiningi yung listahan noong mga insertions doon sa budget. Ang pagkaalam ko, ulitin ko, wala po ako nung unang meeting, si Senate President Escudero, binigay po yung listahan ng Senate amendments, no? Doon 3 days after the meeting. Nung tinawag po ako sa pagpupulong noong March 24, nalaman ko po na wala pang binibigay yung House of Representatives at that time, in March 24. Kaya po ako nasama sa meeting na yon is para hingin na sa House of Representatives yung listahan noong mga insertions ng House of Representatives naman. So kaya lang po ako napasok dun sa usapan na yon noong March 24. March 24, 2025 was the first meeting. So dahil nga po sa paghahangad ninyo na malaman kung ano-ano yung mga insertions, kanino napunta at sino yung may kagagawan, paano po nyo eventually nalaman kung talagang nalaman ninyo? Hindi, ganito po, Your Honor. So March 24, paglabas ko doon, kasi nagmamadali na si Secretary Bunoan eh. Kasi ang worry niya po noon, March 29, mag-election ban po, di ba? So hindi ma-award, hindi mapapagawa yung projects. At pag hindi po napagawa yung projects, apektado po yung buong ekonomiya natin, di ba po? So paglabas ko, tinawagan ko po si Congressman J.J. Suarez. Kasi sabi sa akin doon sa meeting na yon na since wala na si Saldico, ang kumakausap na lang sa mga department secretaries ay si Congressman J.J. Suarez. So ang ginawa ko po, Your Honor, tinawagan ko siya, hiningi ko po yung listahan ng insertions. Pero nagtagal po bago po nila naibigay sa akin. I think 3 batches bago po nila naibigay sa akin yung kompletong listahan po nung sa House of Representatives. Sumakat po ay kinausap nyo si Congressman J.J. Suarez. Nagbigay naman po ba siya ng impormasyon na inyong hinihingi?
tinawagan ko po. Nung una, nagpabigay siya ng hard copy. Sabi ko, paano ko naman hahanapin to? Hard copy. Pero nagtagal eh. Checking ko lang po kung anong date niya binigay. Basta hindi ka agad. Tapos, ang nangyari po noon, binigay rin in 3 tranches. Una, nagbigay ng isang batch. Pangalawa, nagbigay ng isang batch. Tapos yung isang batch na tagalan. So sabi ko, hindi ko po ma-check kung at hindi ko masasubmit sa executive branch kung hindi kompleto. So later on, napilitan namin silang ibigay yung kompletong listahan, Your Honor. Ano po ang nakita ninyo nung ibigay nila ang kompletong listahan sa inyo? Hindi, ginawa ko lang, Your Honor, is pinagkumpara ko po yung di ba po, admittedly, lahat naman po kaming congressman, pag nakita yung NEP, ang natural na tendency naman hihingi ng extra para sa aming distrito. Okay? So susulat po kami. At least ako sumusulat ako. So siyempre, nung binigay sa akin yung listahan, ang unang naisip ko noon, ang una ko pong naisip is, kung ikaw, congressman, hihingi ka para doon sa distrito mo. Hindi ka naman hihingi para sa ibang distrito. So minatch-match ko po yung data. Ang haba doon, hindi ko alam kung gaano karami. Ang una kong ginawa, kasi wala naman nakasulat na congressman doon. Ang nakasulat yung district. So para malaman ko yung congressman, hidingi ko po kay Yusek Cathy. Pinadala ko sa kanya yung file, and she can confirm this. She is here. Sabi ko, Yusek, pakiisa-isa mo nga. Lagyan mo kung sino yung congressman kasi gusto ko i-compare yung proponent tsaka yung congressional district. Kung congressional district, hindi ko naman kabisado kung sino yung congressman doon eh. So, ang sabi ko sa kanya, pakilagay mo yung pangalan ng congressman. So, binalik niya po sa akin. Pagkatapos noon, sabi ko po kay Congressman Suarez, ikaw naman, ilagay mo yung pangalan ng proponent. Sabi niya, bakit kailangan yung proponent? Kailangan siyempre malaman kung sino yung nag-request. So later on, matagal, hanggang nung sinabi ko, walang gagalaw dito, hindi ko mapepresent ito. Kasi pinapaayos sa akin eh. Siyempre gusto ko, pag pinisenta ko po, dahil ako magpipresenta nun, kailangan kompleto yung data. So sabi ko, hindi ko masisimulan yung presentation kung hindi nyo ibibigay kung sino yung proponent. So later on, naibigay din. Hindi ko lang, wala lang yung telepono ko sa akin, Your Honor. Hindi ko ma-check na andun. So makatwid, naibigay naman sa iyo ni Yusek Cathy Cabral kung ano-anong mga distrito yon. Yes po, Your Honor. At naibigay naman sa iyo ni Congressman J.J. Suarez kung sino yung proponents doon sa mga distrito. Yes, pero nagtagal po. Nagtagal. Kaya ngayon po, pwede ba niyong sabihin sa amin kung ano ang napansin ninyo kung ang pag-uusapan ay yung mga distrito at yung mga proponents na nagbigay o naglagay doon sa mga distrito na yon? Ano yung unusual na napansin ninyo kung meron man? Your Honor, ang una ko pong ginawa, siyempre ako po yung magpepresenta. Ayoko naman na ako magpepresenta tapos mali pala yung data na pipresenta ko. So ang una ko pong chinek, Your Honor, is yung kasi di ba sa BICAM, may nadagdag naman talaga po doon sa navotas. Okay? Yun nga, ini-issue sa akin, insertion yun. Hindi ako makakapag-insert, Your Honor. Kasi ako po ay hindi membro ng BICAM. So pwede lang po ako mag-request kung ano man yung pumasok doon sa BICAM, yun amyenda na pinayagan ng BICAM. Okay? So, para hindi ako mapahiya, ang una kong chinek is kung tama yung pumasok sa inyong distrito? Hindi, yung sa akin muna. Yung nga po, sa distrito niyo. Kasi alam ko po kung magkano yung nadagdag sa akin sa BICAM. Tumama naman po. Tumama, kasi ang request ko noon is 1.1 o 1.2. Ang pumasok po galing sa House of Representatives na request is 529 at meron po galing sa Senate na 121 po yata. Pero yung sa Senate is all classrooms po yon. So nung tumama na, sabi ko, since tama yung sa akin na nadagdag doon sa aking NEP, kumpiyansa ako na tama yung records. So ginawa ko po, pinesent ko na po. Ano po yung nakita nyo sa ibang distrito na hindi masyadong, na very unusual? Halimbawa, palimbawa sa dalawang probinsya ng Mindoro. Mindoro Oriental at saka Mindoro Occidental. Because I'm going to take advantage of the presence of the good governor of Mindoro Oriental. Kaya ko lang po tinatanong. With no offense meant, Your Honor, kay Gov. Dolor and to my fellow congressmen,
district congressman. Ang una ko pong napansin doon is lumobo yung dalawang Mindoro, isang Oriental, isang Occidental. Ang NEP po nila is something between 1.5. Sabihin na natin para safe ako. Hindi lumampas ng 2.5 yung but I have the figures, Your Honor. Kaya lang para lang mabilis po tayo, Your Honor. Hindi lumampas ng 2.5 yung NEP nila. Pero ang GAA po nila is magkano ba? 20 billion. So, nagulat ako. Sabi ko, in fairness doon sa mga district congressmen, Your Honor, hindi po nila kaya gawin yun. Hindi kayang gawin ng regular congressman na magdagdag. Hindi naman po sila miyembro ng Committee on Appropriations. Parehong first-term congressman po yun. So, hindi nila kakayanin magdagdag ng ganun kalaki. Kasi ang hirap po, di ba? In my case, nag-request ako 1.2 billion, ang nabigay lang 569. So, paano namang itong congressman na to, makakapagdagdag siya ng ganun kalaki? So, chinek ko na po, sino yung naglagay ng mga pondo doon. Sige po. Tapos po, nagulat din ako kasi, siyempre makikita ko doon sa proponent, tsaka doon sa district congressman. Nagulat po ako na, for example, alam ko po kayo dating party list, Your Honor. Pero may dalawang party list po doon, nasa BICAM lang, hindi ko alam yung sa small committee, ay nadagdagan sila ng 2 billion. Anong party list po? Ako Bicol at BHW po. Ang alam ko po, Your Honor, ang party list congressman, ang allocation po yata, kung di ako nagkakamali, but I'm sure you know better, is 100 to 150 million lang. Tama po yun. Kapag kayo po ay party list representative, tuwang-tuwa na po kayo pagka nakakuha kayo ng 170 million. So sinasabi po ninyo, dalawang party list yan, 2 billion po yung nakuha. Sa BICAM po. Sa BICAM. So hindi ko na po na-check, Your Honor, yung kasi one-man team to, ako mismo ano nito eh. So, balikan po natin yung sinabi nyo without any offense meant dun sa representative po dyan sa Mindoro Oriental at saka Mindoro Occidental. Kayo na po ang nagsabi na parang wala naman sila sa kalagayan na manghingi ng ganong kalaki sapagkat hindi naman sila kasing sikat ng isang Toby Chanko. Hindi po. Kung kayo nga po nanghingi ng ganito, kalahati lang ang naibigay. Sabi po nyo kanina, hindi sila lalampas ng at least 2.5B. Pero ano pong nakita ninyo? Naging 20 sa Makatwid. Magkano po yung nadagdag? Sangayon po dun sa inyong nakita. 17, ganyan. Di ba? Sabihin mo 2.5 to 20, di 17.5. Tapos ang isang nakita ko po doon, under proponent, nagulat po ako na yung proponent ng mga dagdag sa distrito na to, under BICAM, is si Congressman Saldico, na 13 billion. Sir, Your Honor, pwede bang i-ano ko lang yung USB na ayaw nila ipakita doon para mas madali kong mapaliwanag? Yun nga po yung gusto naming kung papayag Kasi kayo. mahirap puro kwento eh. Ito, may numero po to. Bigyan natin ng kopya po yung Blue Ribbon Committee. May I direct staff of the Blue Ribbon Committee to please secure the copy from Congressman Tiangco para makita po natin yung binabanggit niya. Ipakita po natin sa sa screen. Let me acknowledge also the presence of Senator Rapi Tulfo. Mr. Chair, may I interject, Mr. Chair? Yes, Senator. Yeah, I would like to direct this question to... Sandali. Let me acknowledge also the presence of Senator Bato. Continue, sir. I would like to direct this question to Congressman Toby Chanco. Sir, sabi niyo parang 17.5 ang nilobo nung budget. Tama po ba yun? Kunin ko lang po yung eksaktong records para sigurado.
Kasi parang sinasabi nyo, to something lang ang request nung district na yon. And you don't believe na hindi nila kaya yung kasi mga ordinary at mga bagitong congressman. Tama po ba yon? Hindi naman po ordinary, sir. Regular. Yeah. What I mean to Regular. say, sa district ho na yon. Tama po ba? Yes, Your Honor. Ang tanong ko po ngayon, sir, may naririnig po tayo, ito po yung common lingo ito, yung sinasabing parking fee. Hindi ho kaya nagkaroon ng yung pondo na yon ay pinarada lang dito ng isang congressman na hindi naman taga roon? Ito ang tawag ay parking. Have you heard that, Mr. Chair? Yes, sir. Yes, Your Honor. Nadinig ko na po yun. Pero dalawang term po yan, di ba? Kung matatandaan nyo sa Kongreso, isa yung parking, isa yung sagasa. Could you tell us the difference Di ba yung between parking, Your and sagasa? Honor? Yung parking rep, Chanko, medyo kabisado ko, pero yung sagasa, hindi ko pa, pwede bang ipaliwanag mo yung sagasa? Hindi. Yung parking po, Your Honor, is nakiusap ka dun sa district congressman, Yes. pumayag yung district congressman. Yung sagasa po, Your Honor, is wala kang magagawa sa ayaw mo't sa gusto. Mas matindi pala yun? Oh, Your Honor, so dalawang term po yan, Your Honor. Isang parking, isang... Kasi madidinig mo sa congressman nasagasaan kami. Paano naman kayo nasagasaan? Binatuhan kami ng pondo na hindi naman namin alam. Ang ibig sabihin, Mr. Chair, yun nangyari sa Mindoro ay sagasa po yun? Your Honor, I have no personal knowledge. Your Honor, ito po. Mindoro Oriental, DEO, 2530 billion ang NEP. Nandito naman po si Yusek Kati, pwede niya i-confirm to kung pareho yung records namin. Tapos, ang total budget is 20 billion 999 million. Tapos, yung Mindoro Oriental DEO, 1 billion 508 million 583,000. Ang GAA po niya is 20 billion 795 million 429. So, nagulat ako nung nakita ko yun, Your Honor. Thank you, Mr. In Chair. both provinces, si Representative Saldico ang nakalagay po na proponent. Hindi, doon po sa ano. Kasi ganito po to. Ito na po yung total. Sabi ko nga, hindi ko makikita kung ano yung sa small committee. Ang nakita ko, nung tinitignan ko po yung kay Saldico, next slide please. Yan, maliit lang eh. Yan po, for example, ito muna, ABRA. Ang proponent is Congressman Saldico. Hindi ko na po linagay yung district congressman, sir, kasi, Your Honor, kasi sabi ko nga, baka naman wala siyang alam, tapos mababash siya ng mababash, di ba po? So, ang nadagdag po to the district of Abra is, sige, next slide, is 3 billion 400, Your Honor, hindi ko po mabasa. Sa 3 billion 68, 345. Ayan po, Your Honor. Okay. Yan po, out of Saldico's insertion. Okay, next slide. Yan na po yung Mindoro. Yung next is Mindoro. Tignan ko lang po dito sa akin. Meron din akong kopya niyan, Your Honor. Next is Occidental Mindoro, 3.2 billion po yan ang nadagdag. Okay, next is Oriental Mindoro, 3 billion 105 million 759. Next is total po ng Romblon is 620 million. Tapos next po, Bukidnon is 580 million 222,000. I would like to clarify, Your Honor, I will make it clear, hindi po ito district
ni Congressman Joe Zubiri. Hindi po. Just to clarify, hindi niya distrito yan. Tapos yan, sunod-sunod na po. Itong Camarines Norte, 550 million. Itong, ano ba yung sumunod? Batangas, 429. Meron pa pala ulit na Mindoro. Hindi ko alam bakit nahiwalay ito. Baka ibang district ito. 400 million. And then Sarangani, 300. So next slide. Pag tinotal niyo po, yan, magbabalanse po yan. 13 billion, 803 million, 693 with Congressman Saldico as proponent. And pag tinotal mo yung district, yung subtotal, 13 billion, 803 million, 693,000, Your Honor. For the record, ang binabanggit po nating Representative Elizaldico, siya po yung chairman ng House Appropriations Committee. Sa makatwid po, Rep. Toby, kung titingnan po natin at pagbabasihan, ito pong nakalap po ninyong impormasyon, lumalabas po na si Rep. Saldico ay siyang proponent ng halos 13.8 billion. Hindi natin malaman kung ito pinarada o sinagasa. Yun po ba ang ating conclusion? Na po yung ilang congressman dyan, sabi niya hindi amin yan. Hindi namin ni-request yan. So hindi ko na po, hindi na ako nagtanong kung parada yan or sagasa. Ang sinasabi ko lang po is, yan po yung nakita ko. Kasi normally, kung kunyari, yan po yung request ko, dapat ako yung proponent. At ako rin po yung congressional district. So pag magkaiba, magtataka kayo bakit eh. Chair, baka may dadagdag si Gob, Dolor, dahil puro Mindoro ang binabanggit. Yun nga po, may I take advantage of your presence, Gob. Total, nababanggit naman po ang inyong probinsya. Siguro po, makapagsalita kayo, sang-ayon po dun sa revelations po ni Representative Toby. Nag-request po ako kay Gov. Dolor. Tapusin ko lang, mabilis na lang to eh. Okay. Thank you. Yes. So makikita ko po, yung Ako Bicol, yan po, ang BICAM is 2,295 million. Next slide. Yan. Next slide. Yan. Ang Ako Bicol, ang ano po niya, ang napunta po sa BICAM pa lang is 2,295 million. Again, hindi ko alam yung small committee. And then yung BHW po, ang total is 2,064. At ito po, Your Honor, buti na lang naagapan to kasi po, hanggang ngayon, hindi po rini-release yan. Kasi nung natuklasan na ganyan, nakakapagduda, hindi po ni-release. Your Honor, pwede po ako magtanong kay Yusek Cathy. Meron lang akong gusto i-clarify, Your Honor. Please proceed. Yusek, di ba ginagawa ito short of award, di ba po? Yes, sir. Kapag na lumabas na po yung GAA, pwede na po silang mag-advance procurement short of award hanggang ma-download po yung pondo sa implementing office. Okay. Yusek Cathy, kung yan po ay short of award, ibig sabihin meron na yung lowest calculated bid. Tama po? I'm not very familiar Yes, with most procurement. probably. Most probably. Hindi, ganito lang po, Point of Your order, Honor. Mr. Chair. Yes. With all due respect, Mr. Chair, point of order po. What is the point of order? Just to remind all of us, Mr. Chair, na the resource person, if wanting to field a question to another resource person, must do it only through the chair po. Hindi sila pwedeng diretsyong Pinayagan ko naman po, magtanungan. kaya para maka-economize ng time, kaya Alright, total Mr. magkatabi Chair, naman I sila. submit. Opo. Thank you. Thank you for the Sorry. point of Most order. I'm sorry. probably, Your Honor. Your Honor, pwede bang malaman kay Yusek Cathy kung, hindi, pwede na lang po ganito, Your Honor. Pwede pong hingi na lang kay Yusek Cathy i-check kung meron na po itong lowest calculated bid short of award at kung merong lowest calculated bid short of award, isubmit po sa committee ninyo kung natuloy yung bidding, kung sino po yung most probably na mananalo kasi siya po yung lowest calculated bid. Sa tingin ko napakahalaga yun para sa inyong committee, Your Honor. Thank you, Rep. Toby. I think that is in order. Yusek Cathy, I think you should Yes, Your Honor. submit to the committee kung alin na dito yung binabanggit ni Rep. Toby na nagkaroon na ng, what is your term?
bidding short of award. Bidding short of award. Para malaman po natin at mabantayan na. Can you do that, Yusek Kat? Yes, Your Honor. We will direct all the implementing offices, whether it's regional office or district engineering office, to submit all the bidding documents of these projects that are bidded out short of award, Your Honor. Thank you. Thank you for your cooperation. Your Honor, ang request ko po, kung pwede, kung papayagan po ng committee, bibigyan ko po si Yusek Kati nito para ilagay na niya. Hindi naman po kailangan po siguro ng committee, Your Honor, yung buong records. Kailangan lang ilagay kung sino yung posibleng mananalo kung natuloy po. Yes, I think that is in order. Kung pwedeng maibigay nyo na rin ang kopya kay Secretary Yusek Kati. Yes, Your Honor. Thank you, Your Honor. That's all. Chair, pwedeng humirit. Yes, Senator Amy. Maraming salamat, Chair. Palibasa natututo tayo ng wika ng Kongreso. May sagasa pala, may parking pala. Ano naman yung allocable at non-allocable? Lagi kong naririnig sa Kongreso, hindi ko maintindihan. To whom are you directing the question, Senator Kung Amy? maaari kay Congressman Toby, kasi naririnig ko, kung meron sila allocable, yung non-allocable, wala sila. Paano ba yun? Your Honor, hindi ko po alam yung allocable at non-allocable kasi importante lang, pag lumabas po yung NEP, ang titignan ko po lang po doon is yung total NEP. Hindi ko na po tinitingnan ko ano po yung allocable tsaka non-allocable. Baka po si Yusek Kati po ang nakakaalam, Your Honor. Yes, Mr. Chair, mukhang alam ni Yusek Kati. Your Honor, Mr. Chair, let me explain. Yung not allocable, yun po yung hindi naman part ng district allocation. Ito po yung mga big ticket projects like foreign assisted na hindi naman po bumababa sa district maintenance fund, equipment fund, preliminary and district engineering fund, right-of-way fund. Yun pong district allocable, yun po yung based on, a parametric formula that the Secretary Bonoan has instructed to prepare at least to determine more or less ano po yung ceiling ng budget kada distrito, Your Honor, Mr. Chair. So, sa pagtingin ng district, halimbawa yung district engineer, yung sinasabing allocable, yung kanya na ibibid. Tama po, ba Your yun? Honor. Tapos yung non-allocable, Opo. madalas napupunta sa region o di kaya sa central office. Ganun ba yun? Your Honor, most probably, Your Honor, yes. Hindi po part ng district office yung non-allocable. Okay, thank you. Rep. Toby, siguro doon sa parada at saka sa gasa, doon sa parada malaman natin magkano yung parking fee siguro para sa kaalaman din ng committee. Doon sa sagasa, ano kaya yung ginamit na pang sagasa? Pison kaya o tren o kung paano? Kasi kailangang malaman din natin. Your Honor, hindi po ako sumasama sa mga usapang parking, so hindi ko po Opo, alam po namin yun. Baka lang alam ko po, hindi po ako pumapasok sa pagsisiyasat ninyo ay makatulong naman kung ilan yung mga parking fees po. Sapagkat sinusuri na rin po ito, kaugnay din ng pagtukoy natin sa maanumalyang flood control projects. Your Honor, pasensya na po. It's baka third-hand information, chismis eh. So, ayoko naman magsabi ng chismis kung hindi naman yung mismong naparadahan ang magsasabi sa akin na siya'y naparadahan. Salamat po. Mr. Chair, may itatanong lang ako doon sa bid short of award. Kasi nalilito ako. Ang pagkaalam ko po kasi, only projects that are included in the NEP can undergo pre-procurement. Bakit ito sinasabi na pati yung initiatives, insertions in the small committee and the BICAM also undergo pre-procurement bidding short of award? Di ba bawal yun? Akala ko yung NEP lang. Madam Chair, if I Yes may. po, ayun. Yes po. Ano po yan? Nasa rule po ng New Government Procurement Act. Ang pwede lang pong early procurement. Hindi ko po alam yung term nila na short of bid award. short of award, Ang yeah. meron po tayong term is early procurement early- activities. Ang So ibig yung sabihin po early nun, procurement, ito iba po, pa yun sa pre-procurement yeah, po? ito po yung pwedeng ipabid pag nasa National Expenditure Program na. Pero pag nasa BICAM po at saka sa hindi na po kasi nagbago na po yung mga Kaya- numero eh.
Kaya nga, so Magkaiba po yun. So, yun na nga, yun ang tinatanong ko. Yes, We're ma'am. talking about the same thing. Opo. So, yun ang Mali lang po tinatanong ko. siguro yung pagkakagamit ng term ni Yusek Cathy. Yung kanina, yung kay Yusek, hindi maaring i-pre-procurement o i-early procurement o i-bid short of award kapag hindi kasama sa NEP. Hindi ba ganun yun? Yes po. Dapat, Section yung mga 21 po. Yung mga insertions, congressional initiatives, lahat yan, walang pre-procurement. Wala po. So, walang aregluhan sa kontratista. Wala po. Ang walang early down payment o mobilization fund. Yes, ma'am. Magkaliwanagan Opo, lang yun po, tayo. early procurement po, Section 21 of the New Government Procurement Act. Yes, Yes, ma'am. that went through the Senate. Thank you. Opo. Point of So I order, think that Mr. is Chair. very clear. Mr. Chair. Nasa bagong ano na yan, new government procurement RA 12009. Mr. Chair, point of order, Mr. Chair. I Yes. just want to know what is the process of the other colleagues having their time questioning. Kasi kung hindi, wala eh. Kahit na sino sumingit, sorry, it's okay. Kahit na sino Sige. sumingit-singit, ito kanina pa, more than half an hour na siya, hindi pa siya nakapagsalita. Siguro naman bigyan natin ng allocation each senators ng time limit o 10 minutes. Kasi kung hindi, kanya-kanya tayo, sabog-sabog tayo. Yun lang po yung aking pananaw, Mr. Chair. Okay, thank you very much for the point of order. Any more member of the committee who wish to ask questions to Representative Toby? Di ba dapat first come, first serve, Mr. Chair? Marami ata. Yun nga po, kung merong gustong magtanong, kailangan mag-express na po para Mr. Chair, right here. Senator Erwin. Yes, I have a couple of questions for Congressman Toby. Kung sa ating budget process, Mr. Chair, una ang committee amendments, and then individual amendments, and then kasunod po, supposedly after the second reading approval, no more changes. Tama po ba? Yes, Your Honor. Can you state before this committee, Mr. Chair, what really happens in reality? Yung totoo. Mukhang hindi naman po nasusunod ito. What's going on? Can you walk us through para maintindihan po ng mga nandito, yung mga nanonood sa atin, what's going on? Kasi dito po mapasok yung mga insertion, nakatakot-takot, Mr. Chair. Okay, Your Honor, una po tatanggapin po ng House of Representatives yung National Expenditure Program. Yun po ang proposal ng budget po ng Executive Branch. Pagkatapos po noon, magkakaroon po ng budget briefings at magkakaroon po ng budget hearings. Okay. Doon sa mga budget briefings at budget hearings na yon, Your Honor, ang mga cabinet secretary po ang natatanong ng mga congressman. Pagkatapos po niyan, mapupunta po yan sa plenaryo. At magkakaroon ng sponsorship at magsusponsor yung iba't ibang mga authors, no, ng iba-ibang mga sponsor ng iba't ibang department. Doon po hindi na po pwede magsalita ang cabinet secretary, congressman na po. Pagkatapos po magdedebate, yan po yung sinasabi ni congressman ng ating chairman na magdedebate po. Halos 2 buwan po yan, inaabot ng gabi, magdedebate po. Pagkatapos po niyan, pag natapos yung debate, isasara po ang period of interpellation and debate. Pagkatapos po, bubuksan po yung period of committee amendments. Doon po magsasabi po yung committee ng mga amenda. For example po, yung departamento, yung let's say yung executive branch, may nakita silang dapat na institutional amendments. Doon po yun sa sinasabi sa period of committee amendments. Pagkatapos pong maisara yung period of committee amendments, bubuksan na po ang period of individual amendments. Pagkatapos pong isara yung period of individual amendments, ay magboboto na po on second reading. At tapos third reading. Yan po ay sa normal, sa lahat po ng batas. Ngayon, pagdating po sa budget, iba po yung proseso doon sa House of Representatives because ang laging sinasabi doon, kulang yung oras, di ba po? So, pagkatapos po ng committee amendments, bubuksan po yung period of individual amendments. Tapos po, magmo-motion po ang majority leader lagi na sasabihin po na magfo-form ng small committee to accept the individual amendments of the members after the approval of second reading. So ang mangyayari po, aaprubahan natin on second reading, tapos
tsaka palang mabubuhay yung small committee na tatanggapin yung individual amendments. Tapos yun po yung sinasabi ni Honorable Chairman na pagkatapos natin magdebate, dito lang sa budget, kaisa-isang bill na may small committee na siyang tatanggap at siya ang magdidesisyon. Walang magagawa kahit sino kasi hindi naman po kami kasama. Your Honor, doon sa talakayan na yon, sila po magde-decide. Tapos pagbalik po namin at makikita po namin yung printed copy, wala na kami magagawa kasi sa third reading po ang botohan lang doon, ang papalitan lang, wrong spelling, comma, period. So magugulat kayo minsan, nadagdagan to, nabawasan to, hindi naman napag-usapan sa plenaryo at yun po yung desisyon ng small committee. Kaya po hiningi ko po yung committee report ng small committee na wala naman pong maibigay. So, ibig sabihin, Mr. Chair, walang magagawa. I mean, pag katulad ng isang district congressman, nakita niya lumobo yung kanyang budget sa kanyang distrito, wala ho siya magagawa. Hindi ho siya pwede magreklamo na hindi naman sa akin ito. Sobra yata, may nagparking dito, may sumagasa rito. He can't do that, Mr. Chair. Wala na po. Wala na po siyang magagawa kasi yun na po. Ang next chance po nun, sa BICAM. Di ba po? Pero aminin natin, no, kung wala namang kalokohan yung project, Mr. Chair, sino namang congressman ang hindi magpapasalamat na dadagdagan yung distrito mo ng proyekto? Hindi, ibig sabihin, for example, let's assume hindi po nagkaroon wala pong natuklasang kalokohan dito wag na natin sabihin kalokohan. Wag po natin hindi po nagka-problema yung dalawang distrito ng Mindoro. I'm sure tuwan-tuwa yung congressman kasi masasabi niya sa constituents, ang dami kong napagawa. Kahit hindi naman siya yung nagpagawa nun. Kaya lang ngayon siguro nagkakaroon ng tanggihan, kasi hindi naman siya yun, tapos siya masisisi. But in the normal course of things, sino naman ang tatanggi na madagdagan yung distrito mo? Lahat naman kaming congressman, ang gusto namin, mas maraming proyekto sa aming lugar. Di po? Natural course of things yan. But before I proceed, Your Honor, kasi po, pagkatapos ko magsalita, ako na yung binabatikos ngayon. So let me put on record na this is not the first time I questioned the budget process. Pwede po nilang tignan yung archives. In the year 2011, for the 2012 HGAB, independent rin po ako doon, question ko na yung budget process. In the year 2013, for the 2014 HGAB, question ko na rin yung budget process. In the year 2014, for the 2015 HGAB, kung matatandaan niyo po, ako po yung humingi ng kopya ng DAP, Development Assistance Program. Kaya nag-away po kami sa plenaryo. So yung mga nagsasabi ngayon lang po ako nag-question, hindi po ako ngayon nag-question ng budget. Kaya lang, nagsawa na po ako kasi walang nangyayari na outvote ako. Nagkaroon lang ako ng pag-asa noong pagkatapos ng SONA kasi si mismong presidente na ang may gusto ng budget reform, Your Honor. Rep. Toby, pagkatapos ng small committee, ito na yung basis ng HGAB na hindi na makikita ng ordinaryong congressman. Yun na sinasabi mo. HGAB na po ang makikita nyo. HGAB na po ang makikita nyong kopya. Na hindi nagkaroon ng pagkakataon yung regular congressman na makialam doon sapagkat yun po ay tinrabaho na ng small committee. Yes, Your Honor. Thank you. Continue. So, are we supposed to ask? Meron tayong are we supposed to ask Congressman Toby before regular natin? Ano ba ho yung process? In connection with the question in connection with the disclosure. Proceed. Okay, thank you, Mr. Chairman. Congressman Toby, typically ang budget, diba, sinacertify yan as urgent. So, ina-approve on second reading and third reading in one sitting? Yes, Your Honor. That was the basis of my objections earlier on, noong 2011, 2012, 2014. Hindi mo na ibig sabihin, pag sinertify urgent, ang nangyayari po noon, Your Honor, wala nang 3-day rule. Wala na 3-day rule. Tsaka hindi mo na makikita. Di ba? Inaprubahan mo muna yung, Your Honor, yung third reading, tapos tsaka mo makikita yung kopya ng HGAB. Ang punto ko, ganun ang practice, di ba? Every budget season, dahil certified as urgent, in one sitting, in one day, ina-approve yung budget on second and third reading in one day.
Yes, that I don't know if all congresses that I attended kasi nawalan na nga ako ng pag-asa noong after 2015 kasi kahit questioning ko bakit one day, wala naman. I think in one budget season, pinadala naman yung kopya, hindi ko lang alam kung ano year, pero on the same day, since certified urgent, ay aaprubahan. Kaya nga ang naging ano ko doon, explanation of vote, sabi ko nga doon, and it's in the records of the archives of Congress, Your Honor, sabi ko nga doon, paano naman babasahin yung ganyan kakapal o even hanapin yung ano in one day? Yeah, but naintindihan ko sa'yo, you're saying na even after the approval on second reading, tapos ng period of amendments, di ba? Approval na on second reading, pwede pa mag-amend. Yes, Your Honor. We approve on second reading, pero nagbigay kami po, before we approve on second reading, binigyan namin ng authority yung small committee na palitan kung ano man yung inapprove on second reading. Pero pag inapprove on second reading, yun na yun eh. Yun po yung point ko ever since, Your Honor. Ibig sabihin, pag sinabi ko yun na yun, from NEP all the way hanggang annexes, approve na yan. Lahat ng maliliit na project doon, approve na yan. Your Honor, that was the basis of my questioning ever since. Kaya nga natapos na yung period of amendments. Diba? The period of amendments, doon tayo mag-a-amend lahat ng mga line item. Pero after period of amendments, pag nag-vote na tayo second reading, tapos na yon. Correct? It's only for review, in 3-day rule, for review na lang yon. Yes, Your Honor. Tama po kayo. Kaya lang nga, only for the budget, nagkakaroon ng ganon. Yun nga po yung sinasabi ko, Your Honor. Parang binigyan mo ng blankong cheque, yung 4 na tao, na sila yung bago nung inaprubahan ng plenaryo. So sabi ko nga po, Your Honor, paano naging mas powerful yung 4 na tao kaysa doon sa inaprubahan ng plenaryo, Your Honor? Pero para sa akin, yung pagtapos ng second reading, nag-amend pa, parang that's not the usual practice. Kasi pag nag-approve ka ng second reading, kasama na doon yung amendments. Tama po kayo, Your Honor. Kaya nga, sabi ko, sa lahat ng batas na ginagawa, no touch pag tapos ng second reading. Yung BICAM, kasi po, binigyan ng authority yung small committee, yun. Kaya, pwede nilang galawin after BICAM. But Your Honor, I got a commitment, Sec Mina was there on the first day, I got a commitment that they will not do it anymore at this time. I hope at second reading, pati na yung mga attachments, tapos na. I hope. Kaya nga sabi ko... Dapat ganun. Pati mga attachments, tapos na. In other words, bago matransmit sa Senado, kasama na lahat ng mga attachments, pati mga projects. Yes, Your Honor. Kasi sabi ko nga, for the record, uulitin ko, hindi ito yung unang pagkakataon na question ko yung budget process. At nawala na talaga ako ng pag-asa na walang mangyayari. Kaya lang, nung nadinig ko yung SONA, since this is the first time na yung Presidente po, Your Honor, ang nagsabi dapat baguhin yung budget process, may pag-asang baguhin yung sistema na yun. Kasi, Your Honor, independent po ako laging labas eh. So, i-outvote lang ako, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.